Attorney Ian Seya sinisisi si Mayor Vico Soto. Yan ang pag-usapan natin ngayong araw po ng Linggo, April 6. Patungkol nga po yan sa issue sa politika sa lungsod ng Pasig kung saan nadadamay ang anak ng Itbulaga host na si Pasig City Mayor Vico Soto sa malicious joke nito patungkol sa single mother or solo parent. Pero bago yan ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel, paki-like and share na din para mas marami pa pong makapanood ng video natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. And of course, maraming salamat po kay Miss Heidi Gutierrez sa pagbigay po ng 7 Canadian dollars. Sobrang na-appreciate ko po yun, Miss Heidi. Maraming salamat po. So yun nga mga kaparokya, tila sunod-sunod na po ang pagkundina sa siping joke na sinabi po ni Attorney Ian Seya na tumatakbong kongresista sa Lone District ng Pasig City. Isa na dito ang kilalang broadcaster na si Karen Davila na nananawagan po mga kaparokya na huwag iboto ito. So sabi nito sa tweet niya, I rarely tweet but let me say this. This is a very sick man. Please, sa mga botante ng Pasig, do not vote for the candidate like this. Read what he said. This man is cross. Let me translate in English. To all single mother who are still menstruating, you can sleep with me. Ito ang kalidad ng mga kandidato natin. Please lang po mag-isip tayo. So tila pananawagan ito ng batikang broadcaster or journalist na si Miss Karen Davila sa mga taga-Pasig na huwag itong iboto. Tulad ng sinabi ni Miss Karen mga kaparokya na minsan lang daw siya mag-tweet, ibig lang sabihin yan na talagang galit ito sa tinuran po ni Attorney Ian Seya. Dahil tila parang wala sa katinoan daw ito mga kaparokya. Well, kahit sino naman yan din po ang iisipin, lalo na yung mga single mother o yung may kapamilyang single mother. Anyways, a single mother or solo parent is a hero na maituturing natin dahil mag-isa nilang itinaguyod ang kanyang mga anak. At tila para sa akin ay pang-iinsulto ito sa mga anak na pinalaki po ng ina. So, para sa akin, pang-insulto yun. Actually, isinisisi nito ang nangyari kay Mayor Vico Soto or sa grupo ni Mayor Vico Soto na ayon dito sa write-ups po ng ABS-CBN, Seya inakusahan ang kampo ni Vico Soto na pinupolitika ang kanyang solo parent joke. What a mindset he has mga kaparokya. Humingi ng kapatawaran, hindi manisi. Kaya maraming nagsasabi na hindi sincere ang paghingi nito ng sorry kasi instead na mag-apologize, paninisi pa ang ginawa nito. Meron nga akong nabasa and of course napanood ko po ito mga kaparokya na sisihin daw di umano ang nag-upload ng video. Sabi niya, huwag kayo magalit sa akin. Magalit kayo dun sa nag-upload ng video. So, sino ba ang nag-upload ng video? Diba yung mga pumunta po sa rally na isinagawa po ng grupo nila. Sabi pa nito, kung meron akong maling sinabi, automatic, nasasabihan ako ng mga kasama ko. Ang nakita lang sa video, yun lang sinabi ko. Pero yung reaction ng tao, hindi pinakitang tumawa. Alam nyo mga kaparokya, sabihin na natin na joke po ang sinabi ni Attorney Ian Seya. Pero hindi pong magandang joke yun mga kaparokya. Actually, masasaktan at masasaktan po. Lalo na yung mga solo parent dahil pang-iinsulto para sa kanila ang sinabi nito. Kaya mga kaparokya, naniniwala din po ako sa sinabi ni Karen Davila na he is a really sick man. Nanggagaslight pa mga kaparokya. Actually, wala nga tong plataforma na inilatag sa pagtakbo. Puro kasiraan lang ang sinabi nito against Mayor Vico Soto. Parang inggit ang nararamdaman nito dahil natabunan sila ni Mayor Vico Soto mula nang naupo ito bilang mayor ng Pasig. Alam niyo mga parokya, napanood ko rin po yung sinabi nito na 6 years siyang nagserbisyo as councilor sa Pasig. Pero may nabago ba sa Pasig? Parang wala. Ngayon lang po mula nang maging alkalde si Mayor Vico Soto. Tsaka anong kaisipan meron itong abogado na itong mga kaparokya? Okay, sabihin natin na abogado siya. Nakapasa siya sa bar exam pero parang daig pa nito ang walang pinag-aralan. Yung sinasabi nitong automatic sasabihan siya ng mga kasama niya, kaplastikan yun mga kaparokya. Kasi, I guess ito yung tipo ng tao na ayaw magpadikta. Attorney, abogado hinahamon pa ng debate si Mayor Vico Soto. Para ano? Siraan si Mayor Vico Soto. Yan ang layunin niya dahil sa pagkakaalam ko or sa tingin ko ay attack dog siya
ni Sara Diskaya. Ano ba kakayahan ni Sara Diskaya na makipagdebate kay Mayor Vico Sotto? I guess wala. Ganyan talaga, pag inggit, sasabihin yung mali ng isang tao. Bakit sisisihin ang nag-upload? Siya yung nag-deliver ng message. Nanggagaslight lang po talaga ito si Attorney Ayan Seya. Sisihin pa si Mayor Vico Sotto dahil nakikisaw-saw sa issue. Hindi naman po pinag-uusapan ni Mayor Vico Sotto sa kanyang rally yung about sa issue. Tsaka wala naman din itong sinabing maganda sa campaign rally nila. Puro negative about kay Mayor Vico Sotto. Panood ko yung ibang sinabi nito na kesyo yung hospital, puno daw ng mga pasyente, di daw naaasikaso, mga ganon, parang napaka-perfect ng mga hospital dito sa Pinas. Halos lahat po ng mga general hospital dito sa Pinas ay puno po talaga ng pasyente. Of course, kahit mga hindi taga-Pasig ay tatanggapin nila. Pero mas priority nila ang taga-Pasig. Parang dito lang naman po yan sa Quezon City. Ang Quezon City General Hospital ay tinatanggap po ang hindi taga-Quezon City. Kaya wag nang magtaka dahil ginagawa naman po yan ng paraan ni Mayor Vico Sotto. Again, plataforma, hindi paninira. Paghingi ng kapatawaran, pag-ako ng pagkakamali, hindi yung maninisi. Hindi yung nanggagaslight mga kaparokya. Kaya kahit walang gantong issue mga kaparokya, tingin ko hindi ito mananalo kay Congressman Roman Romulo. Dahil si Roman Romulo mga kaparokya ay lagi rin pong nagtatrabaho sa mga Pasigueño. So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya. Mag-iingat po tayo palagi. Thank you and God bless.